punto por punto. Ang pupunta ko ngayon yung ikinukunik sa martial law ang Marcos Jr. na gusto nilang ipaalam o i-influence ang kaisipan ng mga mamamayan, lalo na ang kabataan, na ayaw na nila ang martial law. Never again martial law. Sino ba nagsabi? Sino ba nagsabi na babalik ang martial law? Wala na lang kayo masabi, never again martial law. Ano yung kalokohan? Para bang ang lumalabas, pinapakita nyo ang Pilipino hindi nag-iisip o kayo ang hindi nag-iisip. Gusto nyo lang magsalita para lang makapaglinlang ng Pilipino. Banat kayo ng banat. Kayo mga realista dyan. Yung iba nga nagsasalita laban sa martial law, hindi nga nakaranas, hindi pa nga sila pinanganak. Anong alam ninyo? History? Sino ang gumawa ng history? Ano? Sino ang gumawa ng history? O sino ang gumawa ng mga sulat? Tingnan nyo ang gumawa ng sulat na neutral mind. Yun ang tingnan nyo, mga kabataan. Ano? Tingnan nyo kung sino ang nagsulat. Pag ang nagsulat ay aktivista, pro-komunismo yan, o talaga masabi aktivista lang, nilalabanan ang mali, yan pa rin ang nasa utak nila. Pero ngayon, mga aktivista, ang iba lang ha, tulad ko, aktivista ako ngayon. Bakit? Kasi pinupuno ko ang mga kamalian ng gobyerno, especially corruption. So, lumalabas ngayon ako bilang isang retired military, nagiging activist na yung pag-iisip ko. Kasi ang activist, the real activist, yung gusto mo lang isiwalat ang katotohanan at gusto mong baguhin ang mali. Yun yung ibig sabihin ng aktivista. Ano? Pero yung karamihang aktivista ngayon ay makakaliwa o mga NPA. Dandaan nyo yan, mga kabataan. Huwag na isali mga senior citizen. Masakit na yung taingan nila na kasasalita. Alam na nila tama't mali. Yung mga kabataan ang pinopokus ko dito. Ha? Ito yung mga kabataan pinopokus ko dito. Pakinggan ninyo ang mga lumalabas, lalo na si Raul Manuel, na represent niyang kabataan. Puro kasi ningalingan yung sinasabi niya. Sabi niya, corruption yung kabataan ng gobyerno. Corruption. Wala man siya masabi kung sino nangurakot. Puro in general yung salita nila. Please, specify kung sino ang mga nangurakot. Ano? At tulad ko, sinasabi ko kung sino ang nangurakot. Ako, mga kababayan kong Pilipino, o kababayan ko, may baro ba akong mga kababayan na hindi Pilipino? Okay. Ano? Mga kababayan ko, china-challenge ko ang NPA, yung People's Army, National Democratic Front, Communist Party of the Philippines. China-challenge kayo. Hinahamon ko kayo na magsanib pwersa tayo para sa tama o para sa katotohanan na wala ng korupsyon. Magsanib pwersa tayo, magkasundo tayo dyan. Saan tayo? Sa korupsyon. Pero hindi tayo magkasundo kung tinuturuan nyo yung kabataan na umakyat sa bundok, humawak ng baril. Hindi tayo magkasundo yan. Magkaaway talaga tayo. Dahil mali na ang tinuturo ninyo. Turuan yung mga bata para humawak ng armas. Turuan yung bata para magalit sa gobyerno. Para ano? Mali yun, mali. Maling advokasya. O mali adulian yan. Imulat yung mga bata maging bastos, walang respeto sa mga magulang, sa teachers o saan pa man. Kaya gano'n ang mga bata ngayon, mahirap na indisiplina kasi may batas na ginawa ng mga pro-communist. Para lalabas ngayon na huwag niyong bawalin ng bata. May isang batang babae
na nagagalit na sa magulang. Kasi paano hindi magagalit sa magulang dahil tinuturuan, nalaso na ng isip. Bakit ka pakialaman ng magulang mo? May sariling isip ka na, kung anong gusto mo, yun ang gawin mo. Nalaso na nga eh. Paano ang nila? Paano ang style nila? Okay, step by step, pero madali ang salita lang. Una, tinitingnan nila sa schools, lalo na first year college, tinitingnan nila kung sino yung potential na may sama sa pamilya, may sama sa gobyerno, o may galit sa mundo. Yan ang tinitingnan nila. Kakaibiganin yan. Mirinda-binda. Pagkatapos, kwento-kwento tungkol sa gobyerno. Pagkatapos ng kwento-kwento, lecturean. Pagkatapos lecture, nakita niya na talagang nakuha ng kalooban. Okay, ito na, grupo na. Mayroon mga seminar-seminar na, punta na ng mga barangay, ganito-ganito, nakikita. Pagkatapos niyan, nakuha na, ayun, akyat na ng bundok. Tapos pag akyat ng bundok, pag gusto mo nang bumaba, pagbaba mo, ang sasabihin sa iyo, naku, delikado ka na sa military. Kasi hinahanap ka ng military. Kailangan dito ka na para hindi ka mahanap ng military. Ayun na, NPA na. Ayun na, hardcore na. Tulad ng dalawang estudyanteng environmentalist. Yun ang simula. Okay, pakinggan nyo ang sinasabi ko na yung, idagdag ko lang doon na yung nag-surrender napunta sa abduction dahil yung kanilang magulang na hostage, hinawakan na ng NPA. So magsasalita talaga ng laban sa gobyerno. Okay, pakinggan nyo ang martial law time, ang martial paliwanag ni Ka Eric. Saludo ako sa Ka Eric, talagang galing sa iyong puso ang iyong mga sinasabi. Saludo ako sa iyo. Okay, pakinggan nyo ang sinasabi ni Ka Eric at ni may isa pa doon na nagsalita doon sa ibang kwando sa pagharap nila ni Congressman Manuel. Pakinggan nyo. Hindi po totoo na ang pagdideklara ng martial law noong 1972 ay dahil lamang kagustuhan ni Ferdinand Marcos yun. Ang pagdideklara ng martial law, inaral namin, lahat kami ay nilaso ng utak. Hindi inaamin ng CPP, NPA, NDF na sila po ang nag-utos na ihagis ang 3 granada sa entablado ng Liberal Party General Rally sa Plaza Miranda sa Quiapo noong August 21, 1971. 2 granada ang sumabog dyan at yan ay pinatutuhanan ni retired General Victor Corpus, ni Robin Guevara at ako mismo na nanggaling. So, napakinggan nyo yung sinasabi ni Ka Eric. Yan ay may katotohanan. Sila ang nagpagulo sa bansa. Sila ang dahilan kaya nag-declare ng martial law. So, maluwanag yan sa atin.